Your goodness never stops. Your mercy follows me. Your kindness fills my life. Your love amazes me. Yeah. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. Let's proclaim the goodness of our Lord. Nothing and no one comes anywhere close to you. The earth and oceans did only reflect this truth. And in my darkest night, you shine as bright as day. Your love amazes me. Yeah. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. You are good to me, Lord. We will sing of your goodness, yeah. Good. You are so good. With a cry of praise, my heart will proclaim, you are good. You are good. And in the sun or rain, my heart celebrates. You are good. You are good. And with a cry of praise, my heart will proclaim, you are good. You are good. And in the sun or rain, my heart celebrates. You are good. You are good. I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. And I'll sing because you are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good to me. Lord, you are so good. Yeah, let's clap our hands for our Lord. Let's all continue to worship our Lord. Let's feel His presence in this place.
Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Pawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Lord, sa pagkabuti mo, kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Kabutihan mo'y magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang
Hallelujah. Let's continue to worship the Lord today. Let's sing it from our hearts again. Diyos ang kabutihan mo. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula, yes, at katapusan. Hindi ka nagmamaling, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Sing with our voices. Diyos ang kabutihan mo. Come on, you sing to the Lord. Magpakailanman. Oh yes. Ikaw Lift your hands and sing it to the Lord. at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. One more time, sing from your heart. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaling, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Come on, you sing. Diyos ang kabutihan mo. We thank you for your goodness, God. There is none like you. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaling, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan magpakailanman. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, church. Lift your voice unto the Lord today. Wala kang katulad, Panginoon. Lord, habang buhay, habang kami ay may buhay, kami ay patuloy na magpapasalamat, O Lord. Dadakilain ang pangalan mo. Napakadakila mo, napakamaibigin mo ang aming Diyos, O God. Panginoon, we allow you, Holy Spirit, to have your way in this place right now. Have your way in our hearts, oh God. Have your way in the hearts of your people, Lord God. Use me, Lord, today as an instrument, oh Lord, of your word, as an instrument, Panginoon, to encourage your people, oh God. We thank you for your presence in this place. We thank you, Lord, that you will continue, Lord God, to touch our hearts, to change our hearts, to change our lives today. We love you, Lord. We give you glory in Jesus' name. Amen! 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 Ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen! Amen! Mag-uulit-ulit pa sana tayo eh. Hello! Daman-dama mo, sister. Ayan. Praise the Lord. So, ang extension po ng inyong pagpupuri, gawin nyo na lang sa mga bahay-bahay nyo, ha? Amen! Amen po. Kumusta naman kayo, mga kapatid? Sige, yung mga nandun sa likuran, maaari ko bang, invite kayo dito sa medyo harap-harapan, yan. Yung mga nandun na tatlong sexy doon sa likod, ayun, dito naman po. Ayan, ikaw na ngayon. Ayan wala po nakabili pa niyang upuan sa harapan. So, natasan po ako ng ating pastor. Ang ating pastora po ay nasa Isabela. Sila po ang ating mga kapatiran sa Isabela ay nagse-celebrate ng kanilang anniversary. Amen. So, at the count of 3, we will shout happy anniversary. Naririnig nila yan. 1, 2, 3. Happy anniversary! Oh, di ba? Happy anniversary sa mga kapatiran natin sa Isabela. Ayon. So, ngayong hapong ito, napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Hindi lang ngayong hapong ito, araw-araw, mabuti ang Diyos. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, mabuti ang Diyos. Sa iyo at sa akin. Handa ka na bang makinig? At tumanggap mula sa Diyos ngayon? Handa ka na ba? Amen? Handa na po ba tayong tumanggap? Amen!
So, ang title po ng ating pagsasaluhang pagkain ng ating espiritu at kaluluwa sa hapong ito ay ang nag-iisa at tunay na biyaya ng Diyos. Amen? One true grace. No? Sa kasalukuyang panahon po, maraming maling paniniwala daw na lumalaganap sa katawan ni Kristo. Sa atin yon, body of Christ, hindi yun dito. Patungkol sa kung ano nga ang tunay na biyaya at ano ang hindi katangian nito. Maraming mga Kristiyano ngayon na nagagamit yung salitang grace o biyaya bilang excuse para hindi na maglingkod sa Panginoon o kaya para magpatuloy sa kasalanan. Ngayong hapong ito, paniniwalaan natin, amen? Let us just allow the Spirit of the Lord to talk to our hearts today. Amen? Kasi kahit mag-search kayo sa internet, i-search nyo, click grace. Napakarami. There are different scholars or different pastors are preaching. Iba-ibang pastor, iba-iba ang pananaw. Iba-iba ang itinuturo. Pero ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Amen? Bilang Kristiyano, dapat lagi nating tandaan po na ang pangunahin at final authority sa ating buhay ay ang salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, ang final authority sa buhay mo at sa buhay ko ay ang salita ng Diyos. Amen? Kasi sabi sa Bible, yung pinag-uusapan nga nating umaga kanina at yung mga tinuturo ni Pastora, di ba? Yung Bema Seat of Christ. No, dun sa Bema Seat, awarding ceremonies na yon ng mga Kristiyano na naka-qualify. So, meaning merong na-disqualify. Amen po. Sa salitang English, kung the Word of God is, kumbaga, wag nating pong masyadong i-intellectualize, no, ang salita ng Diyos. Let us allow the Holy Spirit living in us na mangusap sa bawat isa sa atin. So, point letter A, yung verses lang Point letter A, ano nga ba ang biyaya o ang grace, no? Kung titignan natin sa ating Bible o dun sa mga Noah Webster Dictionary, ang salitang biyaya, yan ay Tagalog, ang grace ay English. Ito ay nagmula sa isang Hebrew word na chen or Greek word charis, which means, biyaya, o kaya ay kabutihan, kindness, favor, pabor, o regalo, gift, which is always free, laging libre. Amen? Sabihin niyo po, libre. Libre. Pag libre po ba may bayad? Wala. Libre, di ba? So, ang libreng biyaya ng Diyos, ito ay literal na nangangahulugang pabor, which means ang pagyukod upang magpakita ng kabutihan mula sa nakatataas patungo sa mas mababa. No? I will give an example later. Dahil sa kabutihan at dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ibinigay niya si Jesus, ang biyayang ating tinanggap mula sa Diyos. Amen? Let us read again. Alam na natin to, John 3:16. Sister, pakinga. Ayan, ang sabi dyan, sabay-sabay po tayo. 1, 2, go! Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, ang biyaya pala ay galing sa isang mabiyayang Diyos. Amen? Gayon na lamang daw ang pagmamahal ng ating Diyos Ama. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa at bugtong niyang anak upang ang lahat ng sumampalataya, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Number 1, ang biyayang ito ay nagmula sa isang mabiyayang Diyos. Kung kayo ay nagra-write down ng notes mo, sulat mo, saan ba nanggaling yang biyaya na yan? No? Nagmula yan sa mabiyayang Diyos. Amen? Na walang simula at walang katapusan. Di ba sa kinanta natin? Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman.
Kabutihan is grace. Ikaw ang simula at katapusan ng buhay natin. Amen? So, sa Kanya nang galing. Sa isang mabiyayang Diyos. Ano bang katangian? May katangian to. Ang biyaya ay libre. Amen? Libre. Number 2 yan. Para sa lahat ng tatanggap. Ayun no, nakasulat. Ang sino mang sumampalataya, sino man. So, take note of the word sino man. Amen? Hindi ang lahat. Kasi kung lahat sumampalataya, go. Pero kung sino man lang. Amen? Meaning, this is free for all. Sabihin mo, free for all. Libre para sa lahat. Pero sino ang makaka-benefit? Yung sumampalataya lamang. Amen? Amen. So yan ay libre. Ang biyaya ay nagmula sa isang mabiyayang Diyos. Ano pa? Ang biyaya ay kusang ibinigay. Amen? Hindi natin pinagtrabahuhan. Hindi tayo karapat-dapat para dito. Lagi ko nga ini-example kapag nag-i-exhort ako, kung ang anak, halimbawa, ikaw Sister Meng, sabihin sa'yo ni God, Meng, ialay mo si Daniel para sa ninang niya. Ako yon. Iaalay mo ba? Sa totoo lang. Hindi, kasi nag-iisa, di ba? Kahit ganun yun, no? So, hindi, cute, di ba? Kamukha mo eh. Hindi, joke. So, nagmula sa isang mabiyayang Diyos na kusang ibinagay. Hindi sa pilitan, hindi sinabi ng Diyos Ama, ayan na nga, sige na Jesus, punta ka na doon. No, walang ganon, walang pilitang nangyari. Yun yung point number 3. Siya ay kusang ibinigay. Hindi pinagtrabahuhan. Amen? Hindi tayo karapat-dapat para dito. Ano pa? Ang biyaya ay gawain ng Diyos para sa atin. The grace of God is God's work for us, in us, and through us. Amen? God's work, gawain ng Diyos para sa atin, para sa ating katauhan, and through us. Amen? Para magpakita din tayo ng biyaya sa ibang tao. And last but not the least, itong biyaya na ito, o sa English grace, is a person. Amen? Sino siya? Si Jesus. Sabihin mo si Jesus. Si Jesus. Sabihin mo si Jesus. Even the demons, kilala nila si Jesus. Amen? Amen po? Diba yung pinatotoo ni Pastora Mabel nung last week? Last week na, tsaka nung prayer meeting, meron doon na possess ng masamang espiritu. Doon sa Isabela. Anong pinapabanggit nila? O banggitin mo ang pangalan na Jesus. Hindi daw mabanggit ng demon. Bakit? Kasi napakamakapangyarihan ng kanyang pangalan. Imagine mo, yung demonyo nga, natatakot eh. Bakit kaya minsan may mga taong hindi? Oh my gosh, walang ganyan dito. Sabi mo sa katabi mo, walang ganyan dito. Amen. Kaya makinig kayo at magising. Amen. Amen. Oh, I would like to give an example. Kanina may kinausap akong bata eh. Kasi ang sabi natin kanina, ang literal daw na kahulugan ng grace ay pabor, which means pagyukod upang magpakita ng kabutihan mula sa nakatataas papunta sa mas mababa. Amen? Not merely saying na, ano yan, nang aalipusta. No, no. Mula sa Diyos. Meron pa bang mas mataas sa Diyos? Meron pa po ba? Amen. Wala na. Siya na nga yun eh. Amen? Papunta sa atin. Amen? So, gusto kong tawagin si brother, si JR, lika. Sige na. Ayaw niya. Teka. Si na lang, kapatid anak ni Sister Virgie. Yan, kulot, yung pangalawa. Sige na, te. Naku, hindi nakaka-discern itong mga batang to. Sige na, sayang ang airtime. Ano ba? Sayang ang pagkakataon, no? Pagkakasuot ko ng heels ko. Sige na, example lang natin. Makikita ka sa TV. Halika, bilis. Ano pangalan mo?
O, Francine, halika. Bilis. Example lang natin. Sige na. Sige na. Ano pangalan mo? Hindi pwede matanda eh. Halika dito. Ikaw na lang. Taga saan ka? Chera po. Taga? Chera? Di ba ang sabi natin, ang biyaya ay pagpapakita ng kabutihan mula sa nakatataas papunta sa mas mababa. Oh, height pa lang, mas mataas na. Hindi. Siyempre, in the position and status in life, I have more than he has. Mayaman ka ba? Mayaman ka na kay God. Amen. So ngayong kanina nung nung ini-edit ko yung preaching, sabi ko, may pagpapalain ngayong araw na itong Panginoon. Ito ay pagpapakita ng mabuting gawa. Kindness mula sa nakatataas papunta sa mas mababa. Ito ay para sa iyo. Amen. Pagpalain ka ni Lord. Amen. O sige. That is grace. Hindi niya inaasahan mo ba? Hindi po. Oh. Hinihingi mo ba sa akin? Pinilit ba kitang bigyan kita? Pinilit mo ba ako? Oh, hindi. Amen. Sige, thank you. Ano pangalan mo nga? James po. James. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon, no? Sabi siguro ng mga nanay, anak sayang yun. Amen. Yun, ganun. Kumbaga, hindi lang 500 binigay sa atin ni God. Higit pa sa 500. Amen. Alam niyo po, ang biyaya ng Diyos, wag natin siya i-misinterpret or i-misrepresent. Amen. Yun ay pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa atin. Siya na nakatataas, papunta sa ating mas mababa. Kahit gaano ako tumangkad, kahit gaano ako magpa-beauty, definitely, God will always be God. Amen? And God will always be God even without me. Amen po? Amen? Tandaan nyo yun. Kaya nga sabi sa Bible, for it is by grace, dahil sa biyaya, sa pamamagitan ng English ko na lang For it is by grace, through faith, that we have been saved. Amen? Mamaya, ano ko yun, girl, ha? Kasi ayokong i-preempt yung aking sarili. So, yun, nakita na natin na magandang example. Sabi nung isa, sister, sana ulit. Tingnan natin mamaya. Ha? Kung mangusap ulit ang banal na espiritu. Amen? So, nalaman natin ngayon. Pero syempre, hindi kayo makikinig dahil nag-expect ng ganun. Hello. Sa matatanda, cheque. No, yung ganyan, no? Amen. So, ang Diyos napakamabiyaya. Amen? So, nalaman natin, no? Libre. Si Jesus yun, biyaya. Kaya nga po nung tinanggap natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas, nakatanggap tayo ng mga benepisyo. Hello? Benepisyo, sabi mo, benepisyo ng biyayang ito. Amen. Amen? Dahil tinanggap mo si Jesus sa iyong puso at siya'y nananahan na ngayon sa iyong katauhan, puso bilang Panginoon na tagapagligtas, merong benepisyo yun. Amen. Handa ka na bang malaman kung ano yung mga benepisyo? Ialis nyo na yung attention nyo doon sa 500, ha? Kasi higit sa 500 ang benepisyo na to. Amen. Okay. Now, ano-ano ang mga benepisyo ng biyayang ito? Number 1, ang sabi sa Romans 5 verse 17. Tingnan natin. Yan. Sabay-sabay po tayo ha. 1, 2, go. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana ay itinuturing na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Amen! Paano naghari ang pagsuway? Ang kasalanan, ang kamatayan sa pamamagitan ni Adam. Amen?
nung hindi siya sumunod kay God. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya. Higit pa dun sa 500, binigay niya si Jesus. Amen? Biyaya. Na ang lahat daw, ano sabi? Ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Number 1 benefit, tayo ay pinaging matuwid at matagumpay sa buhay na ito. Dahil sa biyayang ating tinanggap, pinaging matuwid tayo, ayun o. Itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Ano yung maghahari? Victorious ka. Amen. Kaya hindi ka lang basta kakanta ng, I am victorious. Hindi ka lang. Mararanasan mo. Amen. Kung dati, anong ginagawa mo? Kung dati parang, andyan na yung maniningil. Amen. Halimbawa, andyan na yung Meralco. Sabihin mo, anak, sabihin mo wala si mama. Ngayon, hindi pa dumarating yung due. No? Hindi pa dumarating yung due. Bayad ka na. Amen! Anong darating ngayon? Yung iba, graduation. Kailangan ng graduation fee. Yung iba, kailangan ng tuition fee. Amen? Yung iba, kailangan ng pambayad sa water. Water bill. Okay. Wala pang dumarating na due. Bayad ka na. Amen. At, hello, hindi installment. Cash. Annual. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon na ito. Bakit daw? Kasi nung tinanggap mo si Jesus, Jesus is the person of grace. Amen? Makakaawit ka na ngayon. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Kasaganaan nagmumula sa iyo. Kay Jesus, bakit tinanggap mo? Galing ba yan sa ginawa mo? Diba? Wala ka namang ginawa. Wala naman talaga tayong ginawa. No? Kaya ngayong Lenten, no, Semana Santa, kung meron kayong kamag-anak o kung kayo mismo nagpupunta pa, bisita iglesia, tigil-tigilan nyo na po yan. Amen. Bakit? Kahit libutin mo lahat ng church dito sa Pilipinas, hindi mo mapapantayan ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Amen? Amen? Kasi, ano sinasabi nga ni Pastor Noel? Paid in full. Amen? Bayad na lahat. Bayad lahat. Utang mo. Hallelujah. Amen. Bayad na kasalanan mo. Bayad na. So, wag mo nang piliting bayaran. Amen? Parang ganito po yan eh. May dalawang magkaibigan. Yung isa, nagbayad, naglabas ng pera. Hindi, ako na. Pero yung pala, yung huling pera niya na yun. Wag na, pride yun. Amen? Kung sinabi sa Bible, pinalaya ka na, mula sa kasalanan, naging matuwid tayo noong tinanggap natin si Jesus as a personal Lord and Savior. It is not because of what we did, but because of the blood of Jesus Christ. Amen? Kahit dumanak ka pa ng dugo, kahit magpapako ka pa, kahit saan ka magpapako dyan, dumanak pa ang dugo mo, ilang pang i-donate mo, wala, hindi pa rin natin mababayaran. Amen? So, this grace, itong biyaya na ito, ay nagpaging matuwid sa atin at victorious sa buhay na ito. Every time you have a need, all you have to do is to apply. Amen? The blood of Jesus, Lord, I make a demand. From the blood, the power of the blood of Jesus on the cross. You said in your word, sinabi mo sa salita mo, siya na mayaman, naging mahirap para ako na mahirap ay umaman. Amen. Pero huwag mo lagi, siyempre, ang gagawin ng diablo sa isip mo, wala kang pera eh. Hindi, huwag mo na entertainin yun. Lord, I do not know how, but I know it will come. Amen. Lagi mong isi-shut off ang fear at ang tinig ng diablo sa buhay mo. Amen po ba?
Hindi po ako nagagalit, ha? Binibigyan ko lang na emphasis. Amen. Amen po. So, number 1 na benefit ng tunay na biyaya ng Diyos, tayo ay pinaging matuwid at matagumpay sa buhay na ito. Tayo ngayon ay malaya na mula sa kasalanan. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, malaya ka na, sister or brother. Mula sa kasalanan. Amen. Ang biyaya ay ang pagtanggap at paglakad sa katuwiran ng Diyos. Hindi ito lisensya sa paggawa ng kasalanan. Hello? Amen? Maraming tao, namamali ang pagkakaunawa nila sa biyayang ito ni Lord. Amen? Sabi sa Bible, where sin abounds, grace abounds even more. Ibig ba sabihin nun, magkakasala tayong higit? No! Anong sinabi dito? Teka. Wait lang po, ha? Ayun, yung kanina. Pinaging matuwid ka na. So, wag mo nang alipustain ang dugo ni Jesus. Amen? Every time, mangungusap. Ang kailangan natin ay i-renew lagi ang ating kaisipan. Amen? Lagi po nating tandaan, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo po yung katabi mo. Sige, tingnan mo lang. Amen? Yan pong katabi mo, nung tinanggap niya si Jesus as his or her personal Lord and Savior, na bago na born again ng Espiritu niyan. Amen? Pero yung, sister, ba't ganito pa rin yung itsura? Wala ka na pong magagawa. Amen? Yan na po yan. Pero ang kailangan po natin laging baguhin sa atin ay ang ating isip. Kaya nga sabi sa Bible I beseech you therefore, ako ay nakikiusap, nakikipamanhik. Panimbaguhin ninyo ang inyong mga kaisipan ng salita ng Diyos. Why? Because every time you go into the world, we are into this world. But we are not of this world. Diba? Pagka pumunta ka sa palengke, minsan may mga mandaraya sa timbang. Diba? Ano, makikipag-away ka? Mali ang timbangan mo. Psh! Hindi. Bakit? Dahil binago ka na ni God, ang sasabihin mo, Ale, mali po yata ang timbangan nyo. Diba? Hello. No? Para maipakita mo na tunay kang Kristiyano. Pagka may nangangaway sa'yo, ang sabi sa Bible, ibigay mo raw ang kaliwa mong pisngi. Pagka may sumampal daw sa'yo dito, pak! Bigay mo raw. Diba? Pero syempre, kung meron siyang house pan, sister, kung may pagka may ng bato, anong gagawin mo? Ha? Bigyan mo daw ng tinapay, nakalagay sa bote. Hindi, joke lang po. Huwag niyo pong gagawin yun, ha? Sorry, Lord. Huwag lang po, erase po yun. Anong gagawin niyo? Bigyan niyo ng tinapay. So, it only means to say na hindi dahil nandito ka sa mundo, makikipamatok na tayo sa kapamaraanan ng mundo. Amen? Dahil pinalaya ka na, sabi mo sa katabi mo, pinalaya ka na. Amen? So, let us not use biyaya, as an excuse to sin. No? Dahil mabiyaya naman no Diyos, papatawarin niya ako. Nahuli ka. Yari. Diba? Number 2, tayo ay pinalaya sa tanikala. Ayan, chain. Pagkagapos ng dyablo. We have been called to freedom. Sabihin mo sa katabi mo, ayan, malaya ka na. Amen. Pero hindi ito dapat maging dahilan para patuloy na manaig ang laman. Ano ba yung laman or flesh? This is a way of thinking that goes against God. Amen? Paano ba? Paano ba yan? Sa puso mo nangungusap ang Panginoon. Alam mo na kailangan mo ng salita ng Diyos. Kaya lang, may forever. Kailangan ko mapanood ang kambal na strawberry. Yung oras na yun, parang may nagsasabi sa puso mo, manalangin ka para dito sa kapatid na ito. Lord, mamaya na lang. Sino ang papanaigin mo? Si God ba o ikaw? If you really, sabi, masarap sister, strawberry pandesal. If you really made Jesus Christ as your personal Lord and Savior, siya ang papanaigin mo.
Amen? Amen? Amen po ba? Diba? Alam niyo po, sa isang kaharian, sa kingdom, sa isang kaharian, walang pwesto ang mga pasaway doon. Bakit? Pugot ulo agad. Deads agad sila. Diba? Sino ang nasusunod? Ang hari. So, every time na dadaan ng hari, anong ginagawa ng mga subjects? Nagpapatira pa sila. No? Nagpapatira pa po sila. Ano? So, grabe naman yung hari na yon. Buti na lang tayo dito, democratic. Pero ano namang ginagawa ng iba kay Pinoy? Diba? Si Pinoy! Si Pinoy! Kaya isang beses, nandun na lang si Pinoy, si President Pinoy, naka-picture sa Facebook. Sabi niya, sana sila na lang ang presidente. Total, matatalino naman sila. Diba? Sabi sa Bible, isang paggalang sa Kanya, ipanalangin natin siya. So, pinalaya na tayo ni God doon sa paninira. Amen? Alam mo yan si sister. Tingnan mo itsura. Yellow, tapos red, baduy. Diba? Kanya-kanya lang pong trip yan. Wala pong basagan ng trip. Oh, hello. Ay, sorry Lord talaga. Humble din. So, anong gagawin natin? Bilang mga Kristiyanong pinalaya ng Panginoon, let us endeavor, pagsumikapan natin, na talagang mabuhay tayong malaya. Mahirap kasi na lagi tayong gumagawa ng mga bagay na dati nating ginagawa nung hindi pa tayo nakakakilala kay Lord. Tapos, hinahabol-habol tayo, parang isang magnanakaw, na hinahabol-habol ka, feeling mo. Pero pagtingin mo, wala namang humahabol sa'yo. Ano yun? Konsensya. Amen? So, akala mo tuloy ngayon may nagkukundina sa'yo. Pero, in your heart of hearts, you know that you feel that way because you are doing something that is not of the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, sister, pinalaya ka na. Amen? Kaya lagi nating tandaan, walang nakakakita, may nakakakita, whatever we do, let us all do it heartily, as to the Lord and not unto man. Amen. Amen. Number 3. Yan. Tayo ay naging bagong nilalang kay Kristo Jesus. Sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen? Tingnan mo ulit ang katabi mo. Ayun, bago na yan. Luma lang ang casing. Amen? Pero bagong nilalang na yan sa Panginoon. Bakit mo nakikitang bago? Why? Kasi dati kung palamura siya, no? Ngayon, ang maririnig mo, praise God. Sister, balita ko mawawalan lang daw ng tubig. God will provide. Amen. Pero praise the Lord sa mga taga Marikina, hindi nawalan ng tubig. Praise God. Mahirap mawalan ng tubig ng 3 araw. Amen. Kaya wag na magreklamo. Sinabi, niloko tayo ng nawasa. Okay lang yun. Amen. So, kung tayo ay ginawang bagong nilalang, hindi ka na yun dati. Amen? Kung dati tayo ay naninira ng puri. Ngayon, hindi na. Nagchichismis, hindi na ngayon. Sigad nang ichinichismis. Amen? Ang magagandang ginawa na ni Lord ang chinichismis. Dati nangungupit ka. Ngayon, nagbibigay ka na. Amen, di ba? Nung bata po ako talagang trabaho ko yun. Di ko kinahihiya. Kasi pinalaya na ako ni Lord. Diba? Pagka merong something na pinalaya ka na ni Lord, hindi ka mahihiya. Bakit? Hindi dahil pinagmamayabang mo yun. Bro, pinapatayan nyo yata ako ng mic, ha? Hindi dahil pinagmamayabang mo yun, kung hindi dahil nagpupuri tayo kay Lord at binago ang buhay natin. Amen? Diba? Kaya sa mga kabataan dyan, akala nyo hindi alam ng mga magulang nyo, bilang nila.
ang laman sa wallet nila at sa bulsa. No? Ayun, yes na yes. Maging tapat tayo. Amen po ba? Amen. Eh sister, kunti lang naman, 5 lang. No? 5 o 10 o 500, kahit na po. Yung mga asawa, hello, mga nanay. Kasi hindi nagbibigay yung asawa ko. Kaya kinukupitan ko na lang siya. Wag po. Manghingi po kayo. Amen? Ay, kayo bibigyan kayo niyan. Siyempre, magpabango-pabango ng konti. Shower. Kahapon nga, merong nagkikwento Nagmemedyas. Ayan. So, tayo ay ginawang bagong nilalang. At ang pang-apat, tayo ay binigyan dahil sa biyayang ito, tayo ay binigyan ng kalakasang talikuran ang makamundong pamumuhay. Ang sabi sa Titus 2 verses 11 to 12. Let's read. 1, 2, go. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Verse 12, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Amen? Alam niyo po ba mga kapatid, ang katakawan po pala, excuse me for the word ang sabi nga sa Bible, kasibaan Diba? Gluttony sa English ay kasalanan. Amen? Isang way by which you can discipline yourself from too much eating is through fasting. Amen? Mag-pray ka, itanong mo kay God, Lord, anong klaseng fasting ang dapat kong gawin? Dito sa ating iglesia, hindi tayo masyadong nasanay dati, di ba? Pero ngayon, itrain nyo ang sarili nyo. Self-discipline po yun. So that your spirit can listen to the voice of the Lord. Amen? Kung pinagpa-fasting ka ni Lord sa pagkain, do it. Kung pinagpa-fasting ka ni God sa mga teleserye, then do it. O kaya sa Facebook. Diba? May kasister nga tayo, grabe, ilang araw yun? 10 araw? Kaya pala niya na mag-fasting sa Facebook? Kasi diba, minsan nagbukas ng Facebook, naubos ng oras. Ano yun? Time waster. Ginagamit ng dyablo para hindi ka makapag-connect kay Lord. Hindi tayo masyadong nagpapaka-spiritual dito practical application lang po yun. Amen? Yung iba, imbes magluto, Facebook, ay ano ba latest? Ay naku, nagpunta pala sa Baguio. Naku, si Amalia Puentes, di pala pinapasok sa burol. Ay, nakaw. Updated. Pero nung binuksan ko, sira. Sira ang audio. Click. Escape. No? Kailangan discernful din po tayo. Amen? Kasi ito po ay huling kapanahunan na. So, magamit natin wisely ang ating oras. Number 5. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay nagkaroon ng kasigasigan at kalakasang maglingkod sa Diyos. Amen? Maglingkod sa Diyos. Dahil sa biyaya, tayo ay malayang makapaglilingkod sa Diyos bilang instrumento ng kabutihan. Amen? Yung naranasan kanina ni James, ano yun? Act of kindness yun. Amen ba? Sabi sa Romans 6 verse 12 to 13, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay
At inihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Amen? If you see your neighbor, walang makain, sabi, ano ba to? Ang payat-payat. Baka nga walang makain. Bigyan mo. Amen? Ano ba to? Ang baduy ng suot. Baka naman yun lang ang damit niya. Bigyan mo. No, bigyan natin. Kung meron kayong sobra. Ang dalawa ay marami na, higit sa isa. Amen? Huwag tayong maging, sabi dun sa binasa natin previously, dahil sa biyayang ito, nakalaya na tayo sa mga makamundong kaisipan, makamundong pagnanasa. Alisin na natin sa ating kaisipan yung ganito pong ugali. Wala na nga ako, ibibigyan ko pa. Ano nang matitira sa akin? Diba? Sabi doon, no, bilang instrumento o kasangkapan ng kabutihan. Amen? So every time you see someone in need, you are God's hand that will respond. Amen? Amen po? Amen? Ikaw, tandaan mo, ikaw ang kamay ni Lord. Di ba merong kanta, Lord, use my hands to comfort and heal them. Lord, use my heart to pray for the world. For if we don't show them, kung hindi natin ipapakita sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos, how will they know? Then tell me, how will they know? Paano nila malalaman na yung Diyos na sinasabi natin ay buhay? Amen? Amen po? This is just a practical application of what truly grace is and what we have. Sister, paano yan? Wala na nga ako, iibibigay ko pa? Ano ang meron ka? Natatandaan nyo ba yung sa Bible? Yung si Jesus Christ, kasama niya yung mga disciples, yung mga Pariseo, giving time yun eh. Yung mga Pariseo, di ba? Sabi niya, kasama ni Jesus Christ yung mga disciples. Sabi ni Jesus Christ, parang ganito, sa palagay nyo, sino ang nagbigay doon ng malaki? Sino ang sinabi niya? The woman with 2 mites, na ang babaeng may 2 kusing. Bakit? She gave all that she has. Lahat ng meron siya, yun na yun. Yun na yun. Amen? Ikaw, kung may nakatago kang delata, malapit nang ma-expire, imbes ma-expire, pamigay mo. Marami kang pabango, nakatago, ipamigay mo. Amen? Marami kang sapatos, ipamigay mo. Marami kang damit, marami kang pera, ipamigay mo. Pero wisdom. Diba? Baka mamaya dumugin kaya, sister, penge. Hindi ganun. Hindi po, pila. Hindi ka naman politician, ano? Hello, wisdom din. Ayun, no? Binigay daw natin ang ating katawan bilang I like the word instrument talaga. Kasangkapan ng kabutihan. Amen? Kasangkapan kasi parang table eh. No, kasangkapan tayo ng kabutihan. Amen? To respond to the needs of the people. Tama po ba? Amen. Hello. Tingnan mo nga po kung gising pa yung katabi mo. Yan. So, hindi natin excuse. Ang biyaya ay nagbibigay ng kalakasan upang tayo ay maglingkod sa Diyos at hindi para maging dahilan ng katamaran. Amen? Ano ba yung, meron kasi ako narinig, ang sabi niya, sister, di ba sabi sa Bible, resting in God na tayo kasi peace, grace, rest, kuya, koy. Alam niyo po yung kuyakoy? Diba? Yung pagka nakaupo, nakaganon. Sa duya, yung sa tumba-tumba. No. The word resting in God does not mean inactivity or hindi pagkilos. Paano ka kakain?
dahil ba tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon na tagapagligtas, huminto na ba yung metro ng Meralco sa pag-ikot at wala ka ng bayarin? Hindi po, di ba? Huminto na ba kayong kumain? So therefore, true grace is not inactivity. Amen? Ano nga ba ang tunay na biyaya? At ano ba nga ba yung sinasabi nilang resting in God? Yung word na resting in God simply means determinadong pagtitiwala sa Diyos habang ginagawa natin ang ipinagagawa ng Diyos. Amen? Ulitin ko po ha. Determinadong pagtitiwala sa Diyos habang ginagawa natin ang ipinapagawa ng Diyos. Say for example, meron kang need. Ngayon, present need, enrollment. Amen? Hindi mo pa alam kung saan manggagaling yung pang-enroll ng anak mo. Pero alam mong ikaw ay mahal ng Diyos dahil narinig mo. At alam mo that the Lord is the provider. Amen? Pero wala kang means. Isang araw nabasa mo sa Bible, no? Nabigay si God ng impression sa puso mo, anak, magtanim ka. But all you have is 100 pesos. Ang pera mo ay 100 pesos. Pera ha, pera. Kung ano ang ani na gusto mo, yun dapat ang itatanim mo. Amen? Amen po? So, biblical principle po ito, di ba? Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Amen? So, hinipo ka ni God, anak, magtanim ka. Yung 100 pesos na yun mo, bago mo itinanim yun, hindi mo yun itinanim na, sige na nga, Lord, yan ha. No, walang ani yun, huwag mo nang itanim. Pero, ang determinadong pagtitiwala sa Diyos habang ginagawa natin ang ipinapagawa ng Diyos ay, Lord, nakita mo ito na lang po ang pera ko talaga. Pero naniniwala ako, Panginoon, na, Lord, pagpapalain mo ako ng pang-tuition fee at gagamitin mo po itong aking 100 bilang binhi, amen, sa inaasahan kong ani. Determinadong pagtitiwala sa Panginoon habang ginagawa mo ang gusto niya ipagawa sa'yo. Ano yung gusto niya ipagawa sa'yo that time? Magtanim ka. Amen? Makinig po kayong mabuti kasi kung gusto niyo talagang umani, then you can. So, anong ginawa mo? Sinamahan mo ng pananampalataya yung 100 pesos. Amen? Sure enough, hindi ka bibiguin ni God. Aani ka. Why? Kasi determinado ang pananampalataya mo. Yung 100 mo, merong mabigat na kasamang pananampalataya. Pero kung ibinigay mo yung 100 mo, naku, may kasamang reklamo, no? May kasamang marmar. Lord, ang dami ko pang bibiling kasi sayang to, mga 2.5 kilong bigas din to, Lord. Sige na, okay na. Malay mo, umani talaga. Wala. Walang ani yun. Kunin mo na lang, bili mo ng bigas. May ani bang bigas, no? Bigas po yun. So that is resting in God. Amen? Yun ang totoong resting in God. Meron ka pa rin ginawa ayon sa sinabi ni Lord sa'yo. Sinabi ni Lord sa'yo, magpatawad ka. Hindi na. Grace na kami. Pinatawad ko na siya. Inerase na ni Lord. Wag lang siyang magpapakita sa akin kung hindi. That is not grace. Amen? Ang tunay na biyaya ay pagpapakita at pagbibigay din ng biyayang kapatawaran dun sa mga tao na nakasakit sa atin. Amen? Amen po. Ayan, number 6. Dahil sa biyayang ito, tayo ay makakaiwas at makakaahon sa mga miserableng sitwasyon ng buhay. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang banal na spirito ay nangungusap? Nangungusap? Amen? Na parang kausap mo. Amen? Maraming pagkakataon, winawarningan tayo ni Lord ng banal na spirito.
Pero sa sobrang busy ng ating kaisipan, hindi tayo nakakapakinig. Amen? Amen po ba? Merong isang example. Basahin ko muna yung sabi sa Bible, ha? 1 Corinthians, wag na muna yan. Mamaya na, girl. Sabi dito sa sinulat ko, pinalalakas tayo ng Diyos tuwing may pagsubok na kinaharap at binibigyan din niya tayo ng biyaya na mapagtagumpayan at mabago ito. Pero dun sa sinasabi ko kanina, isang beses merong impression sa akin si Lord. Basta merong ipinapagawa ang Diyos, pero hindi ko ginawa. So nung time na hindi ko ginawa, di ano nangyari? Palpak. Hindi ako nakakoleksyon that time. Kasi meron siyang pinapatulungan sa akin. Pero dahil nagmamadali ako, dahil mag-aalas 5 na, hindi ko ginawa. So pagdating ko doon, sa lugar na kukoleksyonin ko, sarado na. Walang pabor. Bakit di ako sumunod? Isang araw, meron naman pinapatulungan si God sa akin. Nabigay ko ng example to. O kausap ko yung basta meron akong kausap, humihingi naman siya ng tulong. Humihingi siya ng pabor. Di sa kakakulit niya sa akin, parang naaawa na ako. Sabi ko, oo nga, sige, tutulungan na kita. Ala, sabi ng banal na spirito, uy, meron kang agreement. Wag. Ay, naku, pasensya ka na. Hindi na kita matutulungan tungkol dyan. Bibigyan na lang kita ng, basta meron ako something ibibigay sa kanya para yun lang ang tulong ko sa'yo. Praise the Lord. Kung hindi ako nakapakinig sa tinig ng banal na spirito, naku, game over na ako. Game over. Alam niyo po yung game over? Tapos. Amen. Ang banal na spirito nagbibigay ng warning. Hindi yan ang mapapangasawa mo. Lord, mahal ko siya eh. Pogi naman. Ayun, no? Oy, may mga kinikilig. Diba? Akala mo lang. Pero kung yan ang pinadala ni God para, diba? Akala mo lang pogi. Ay, hindi, joke. Kung yan ang pinadala ni God para sa'yo, no, ihahanda ka ni God. At ihanda rin siya ni Lord para sa'yo. Sa takdang panahon. Amen? Pagdating ng panahon. Diba? Diba po? Naunawaan nyo? Pero, kung napasok na kayo doon sa isang sigalot o isang masalimuot na kondisyon o na problema, ang biyaya ni Lord ay sapat at higit sa sapat para ilusot ka. Oh, girl, 1 Corinthians 10:13. Ayan, ang sabi dyan, wala pang pagsubok na dumating sa inyo, sa ating lahat, na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pagsubok lang yan, kapatid. Amen. So wala pa rin pagsubok na dumating sa iyo na hindi dumating sa ibang tao. Yung iba malaki, yung iba maliit. Pero tandaan ninyo lagi, sapat daw ang biyaya ng Diyos, bibigyan kanya ng way out. Amen. Ano ba yung pagsubok na kinakaharap mo? Nanay mo, tatay mo, boyfriend mo, pag-aaral mo, kagandahan mo? Yung iba, grabe. Sabi sa Facebook, kasalanan daw ba niya? Malaking problema niya, pogi. Oh my gulay. Amen? Diba, pinoproblema ang kapugian? Grabe. So, kung ano man ang pagsubok na dumarating sa'yo at ngayon ay nasa sa'yo, sapat ang Diyos. Sometimes po kasi, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, di ba? Hairline, ayun. Hairline ang difference.
ng desisyon natin if it's really from the Lord and if it's not. Amen? Pero, kung hairline lang yan, halimbawa, 1 degree, no? Yung 1 degree na yon, o halimbawa, ito yung guhit, 1 degree na yan, mula sa umpisa, feeling mo maliit. Pero, ang kina-endingan yan, pag ganun ka na ng pag ganun, malayo ka na. Amen? Kaya pala yung mga ibang eroplano sa Malaysia na wala. Ganun pala nangyari doon. Alam nyo na. No, maraming Kristiyano dahil mali ang pagkakaunawa sa biyaya. Ayun, unti-unting nawawala, pawala ng pawala. Oh, unti-unti nawala sa church. Dati nasa first floor, first floor, naka-second. First row, tapos napunta second, third, fourth, fifth, o ayun, nasa dulo na. Wag po. Amen? Sabihin mo, wag po. Mahal ka ni Lord at mahal ka rin namin. Amen? So, dahil sa sobrang mabiyayang Diyos na ito, binigyan niya tayo ng kapamaraanan. Number 1, makaiwas, di ba? Because of the instruction of the Holy Spirit. Number 2, kung nandun ka na, makaahon ka. No? Para yung babae sa septic tank. So, kung nandun ka na sa deep, very deep pit, no? Bibigyan ka ni Lord ng rope. O, iaahon ka. Amen. God's design, because of His grace, is for us to be victorious in this life. Amen? May nagtanong sa akin, Sister, akala ko ba sabi malapit nang dumating si Jesus? Oo nga. Paano kung dumating na si Jesus? Paano na itong mga kayamanan? Hello? Di mas okay. Kasi doon, ang nilalakaran mo, ginto. Diba? O, tapyasin mo yung ginto, tingnan ko kung sa mo iimbak. Diba? Pero hindi kalooban ni Lord na dito, habang hinihintay natin siya, hikahos ang buhay natin. Diba yung parang ganito? Darating na rapture, sabi. Salamat, Jesus, dumating ka na. Kasi kung hindi, bibigay na ako. Hindi ganon. Amen? God wants us to live a victorious life. Amen? Victorious tayo. So, hindi tayo pwedeng magpakalublob. Doon sa septic tank, pag nakita mo na ang tulong ni God, destiny helper. Ikaw naman, kumapit ka. Huwag mo sabihin na, hindi ko kailangan ng biyaya. Hindi na, sapat na, tama na ako dito. Ay, sus. Amen? Amen po ba? Hello, amen po ba? Ang biyaya ni Lord, sabi kanina, His has been given to us to do the works of the Lord. Amen? Diba? Ang theme ng church natin, making Jesus known. But how can we make Jesus known kung sa buhay natin, talunan? Kulang na lang. Diba? Hindi po. Dapat victorious tayo. Nalulungkot ka, magpaganda ka. Oo, bigyan ka ng make-up. Doon sa tabi ng butika namin, meron daw, di ba, Dayan? Tagsa 10. Joke mo. Hindi. Kasama si Teresin. Anti-allergy. Hindi ba? Joke lang. No? Kung halimbawa, ikaw, feeling mo, may umaapi sa'yo, pag-pray mo. Lord, ayoko ng pakiramdam na ganito. Kung feeling mo na di-discourage ka, Holy Spirit, encourage mo naman ako. Amen? Wala kang pera, pero malakas ka pa. Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity para kumita naman ako. Amen po? Amen? Lagi niyong tandaan, hanggat may buhay, may pag-asa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hanggat may buhay, may pag-asa.
Higit pa kayo dun, ha? Bakit? Ang tunay na pag-asa ay nakatira sa inyo, sa atin. Amen? Amen po. O, ayan. Paano nga ba natin tinanggap ang biyayang ito ng Diyos? Sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9. Ayan. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So when you confessed with your mouth, nung ikinumpisal mo at tinanggap mo si Jesus, iniusal ng iyong bibig, Lord, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Amen? Maghari ka po sa aking puso. Nung ginawa mo yung prayer of acceptance na yon, in faith and with faith, Jesus then reside in your heart. Nanirahan na siya. Amen? Ano ang ebidensya nun? Ang ebidensya nun ay binagong buhay. Maraming tao nagtatanong at nagdidiskusyon, nagdidibatihan. Sister, kung tinanggap ko na siya sa puso ko at nanirahan na siya sa buhay ko, maaari pa bang mawala itong aking kaligtasan? O ano ba yun? Totoo ba yun? Once saved, always saved? Tandaan po natin, ang kaligtasan ay may ebidensya. Ano? Ang ebidensya na ikaw ay tunay na ligtas ay binagong buhay. Amen? Ang isa pang ebidensya, sabi sa Bible, ikaw ay nagsasalita sa wika ng langit. Nag-speak in tongues ka. Pero definitely, kahit mag-speak in tongues ka, kung wala kang love, wala. Amen? Pero kung nabago ang buhay mo, yung mga examples natin kanina, dati tayong nagchichismis, ngayon ang chinichismis na natin si God. Oh, nabago ang buhay. Praise the Lord. Ebidensya ng kaligtasan. Nanirahan sa kanya ang biyaya, tinanggap niya ang biyaya ni Lord. Ano pa? Number 2, kung dati busangot na mukha mo, pagkakita, meron talaga ako nakita, totoo palang may ganun, Yung nakaganon talaga yung mukha niya. Sabi ko, parang ang hirap ng buhay nito, Pagkakita mo nakaganon, lahat na lang. Lahat na lang mali. Nagwalis, hindi ganyan. Nagtiklop, hindi ganyan. Nagtabi, hindi ganyan. Nagligpit, hindi ganyan. Dapat ganito. Lahat na. Pinroblema. Kaya nga tama, malaki ang problema ng taong yun. Walang ebidensya ng pagbabago. Pero sa puso mo, kahit minsan may nang aalipusta sa'yo. Nabasa mo sa Bible, love. Mahalin mo daw ang enemies mo. Do good to them. Pray for them. Bless them. Yung naninira sa'yo, dating naninira sa'yo, mortal enemy mo yun. Ikaw naman, dati respond ka, talbog sa'yo. Sabi, pag sinabihan ka, basta ka. Para, di ba yung mga bata ganon? Diba? Pero ngayon, pagka sinabihan ka, Sister, I love you with the love of the Lord. Ano daw ang nangyari? Para mo daw siyang nilagyan ng nagbabagang uling sa kanyang ulo. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na sumasa iyo. Anong mangyayari? Magre-respond pa ba siya? Sasabihin, sabi mo, I love you with the love of the Lord. Sabihin pa ba niya, aamo ang mukha niya. Amen? Anong mangyayari? I-accept niya si Jesus Christ. Why? Sister, sasabihin niya na sa'yo. Sabihin niya sa'yo, Sister, pasensya ka na ha. Kasi naiinggit lang kasi ako sa'yo dati. Kasi ang puti-puti mo, tas ang ganda mo. Kamukha mo pang artista. Amen? Ikaw, brother, kamukha mo si Derek. Diba?
Hindi natin alam, yung mga taong gumagawa ng masasama sa atin, hindi sila kontento sa buhay nila. Amen? Malungkot. So ngayon, alam nyo na. Kaya hindi na kayo magre-react. Di ba? Bakit? Kasi misery loves company, sabi sa Bible. Pag malungkot daw, gusto niya ng mga kasama. Masaya ka ha? Gusto ko malungkot ka. Ano? Ano yun? Work ng enemy yun. Amen po ba? Work ni Satan yun. Bakit? Kung gusto ni Lord, maging masaya tayo, everybody happy. Hindi yan si gusto ko, happy ka. Hindi po yun. Iba. Si God, ang gusto niya, joyful tayo. Bakit? Pagka isang tao masaya, magbibigay papuri yan kay Lord. Saan ka nakakita ng taong malungkot na hindi nagbigay papuri kay God? Diba? Pag ang tao malungkot, frustrated, puro reklamo laman ang bibig niyan. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? Diba? Lord, akala ko ba, sabi mo, mahal mo ko. Bakit siya na lang lagi pinagpapala? Bakit ako hindi? Bakit ako yung anak ko hindi top? Bakit yung anak niya hindi naman nag-aaral top? Sip-sip siguro. Ang dami ng sinabi. Accusing devil. In Jesus' name. No? Works of the enemy po yun. Pero tayo, because we have the Spirit of Christ in us, mapupuksa natin yun sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-ibig. Amen. Yung biyaya in action. O yung kaninang sinasabi ko, maraming nagtatanong, natanggap ko na sister ang biyaya na yan. Sige, alam ko na mga katangian. Mawawala ba yan? Basahin natin sa Bible. Sabi sa Hebrews 6 verse 4-6. Sa Bible po, kapag may mga salitang inuulit-ulit, ibig sabihin mahalaga. Amen? Amen? Naniniwala po ba kayo na ang Biblia ay salita ng Diyos? Ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen? Naroon ang kanyang utos. Sabi sa Hebrews 6 verse 4-6, sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya, dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag. Next. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. I would like all of us today to take heed what we hear and what we read. Sabi sa Bible, take heed. Suriin ninyong mabuti ang mga bagay na inyong binabasa at pinapakinggan. Amen? Dito, malinaw na malinaw, sinasabi ng author na lingkod ng Diyos na maaaring mahiwalay tayo. O, in Jesus' name, hindi tayo. Ang isang tao, maaari siyang tumalikod sa Diyos. Ang taong pinag-uusapan dito, not a baby Christian. Kasi minsan, pagka nakakita tayo, sabi, akala ko ba tinanggap na niya ng biyaya ng Diyos? Ba't ganyan pa ang ugali niyan? Kung baby Christian pa po siya, hindi mo siya maaaring masabi na, ay, tumalikod agad sa pananampalataya. No. Bakit? Unang-una, tinanggap nga bang tunay? Diba? Kung bago pa lang sa Panginoon at walang ebidensya ng nabagong buhay, ang question doon ay, tumanggap nga bang tunay? Pero kung matanggal na yan sa Panginoon, nakabasa ng salita ng Diyos, sa verse 4-5, ayan nakalasap ng makalangit na kaloob, naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo,
Nakalasap na rin sila ng kabutihan, na taste nila ang kabutihan at ang lasa ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. These are matured Christians. And they have chosen to forsake, iwanan, completely the Word of God. As I mentioned to you earlier, di ba, merong qualification at may qualify at may hindi na qualify. Yung patuloy na sinishare sa atin ni Pastor Ces, di ba? Sa Bema Seat. Yung pupunta sa Bema Seat, yun yung mga na-qualify. Sabi ni Pablo, let us run the race. Yung pagtakbo natin na ang nasa isip natin, tayo'y mananalo. Amen? Meron po bang atleta, na nagsabi sa sarili niya, tatakbo ko para matalo ko. Babagalan ko. Ba't pa siya sumali? No, running in place pa lang ginagawa niyo. Sabi sa Bible, we are athletes of the Lord. Kinumpara rin tayo sa mga sundalo ng Diyos. Amen? If the Bible says so, then it is. Sabi sa Timothy, the Word of God is useful for teaching, for rebuking, for correcting. Amen? Bakit? Para sa equipping ng mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos. Huwag po tayong basta naniniwala sa mga taong dumating lang, di mo namang kilala. Pero nagpahayag, ganito, salita ng Diyos like this. Hindi. Sabi sa Bible, test the Spirit. I-test daw natin ang Espiritu. At malalaman nyo ang Espiritu niyan, sa pamumuhay niya. Amen? Lagi sinasabi sa Bible, you will know them by their fruits. Ikaw, yung mga hindi pa Kristiyanong kakilala mo, they will know you. They will know us by our fruits. Kung tunay nga yung sinasabi natin. Amen po? Amen po ba? Mahal ko po kayo, kaya ko po ito sinasabi. Amen? Kasi ang gusto po natin, lahat sa atin ay makasama. Ma-qualify. Ano pa ang sabi sa Bible? Sa Hebrews 10 verse 38. Ayan. Let us all read. 1, 2, go. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Amen? Yung kalulugdan ba, enjoy ako sa'yo, sabi ni Lord. Yung ba yun? Hindi. God is, malulungkot. Hindi niya kakalugdan kung tatalikod. So meaning, pwedeng tumalikod. Amen? That is the reason why in this church, ang sinasabi ni Pastora, we do not believe that if we are saved, we will always be saved. No. Jesus said in Hebrews, ang sabi ni Jesus Christ sa Hebrews, di ba? Teka. 13:5. Jesus said in Hebrews, last part, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Si Jesus ang nagsabi. Pero lahat ba ng tao na nakakilala at nagkaroon ng relasyon, sinabi rin niya kay Jesus, kampay, hindi kita iwanan, Jesus, ni pababayaan man din. Appear, hindi. Amen po? Jesus, in His loving kindness, said this, hindi tayo iiwan ni pababayaan man lang. Pero, may mga tao, di ba kaya sabi sa Bible, ang sabi sa Bible, God is not a man that He should lie. May mga tao nagsasabi, Lord, pagka na-answer yung prayer nila, Lord, oo, maglilingkod ako sa iyo, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Pero pag dumating na ang pagsubok o pag dumating ang malaking pagpapala, I lied.
Warning po ito para sa atin. Nalaman natin ano ang biyaya. It should empower us to do the things that God wants us to do. Pero ito, warning to sa atin. Hindi sasabihin sa Bible kung hindi totoo. Nung tinanggap natin si Jesus as our personal Lord and Savior, hindi inalis ng Diyos yung free will sa atin. Meng, hindi sinabi ni Lord, Meng, dahil tinanggap mo na ako na ang Panginoon mo ha, lahat ng sasabihin ko, susundin mo. Pero may choice pa rin si Sister Meng. Amen? Ikaw, may choice ka pa rin. Ang relationship natin kay God is just like that of a husband and a wife. Di ba? Kaya nga tayo sa Revelations, ikinumpara tayo sa bride of Christ. He is the groom. Amen? Amen po ba? Amen? Tayo yung babae. Si Jesus yung lalaking mapapangasawa natin. Saan ang wedding ceremony? Sa langit. Amen? So, kung nag-asawa ang lalaki at babae, hindi ang babae at babae, o kaya lalaki, hindi yan kalooban ni God. Ano po? Pero mahal natin ang mga ganon, ano? Hindi lang natin mahal ang ginagawa nila, kasi hindi yun kalugod-lugod sa Panginoon. Kung nag-asawa, dapat ang babae ang sabi, should submit to the husband. And the husband, meron naman. And the husband, meron na, sister. Baka yung itis dyan, ha? And the husband should, i-honor niya yung wife niya. Amen? Ay, sorry. Oo, tama, irerespeto ni husband si wife, pero si wife should submit. Amen? Ilalove ni husband si wife kung paano minahal ni Jesus ang iglesia. Amen? Pero kung si wifey, ayaw niyang sumunod kay husband. Anong gagawin ni husband? Ay, mahal ko. Okay lang, sister. Minsan ganun, di ba? Pero, does that mean na hindi na mahal ni, na hiwalay na sila? Hindi. Example niyan, si Sister Meng tsaka si Brother Bebe. Di ba? Si Sister Meng nagsasubmit kay Brother Bebe. Praise God. Si Brother Bebe, mahal niya si Sister Meng. Amen. Nahandang-handa niyang ibigay ang buhay niya para kay Sister Meng. Amen? Ganun po ang relationship natin kay God. Pero kung halimbawa, ang isang asawa, sinabi niya, ayoko na sa'yo. Iniwan niya na yung asawa niya. May magagawa pa ba yung iniwan na asawa? Diba? Ay, pwede niyang habulin. Ayaw na nga eh. Ba't ba pipilitin? Si God, binigyan tayo ng free will. Amen po? Meron tayong pagpipili. Meron tayong pagpipili. Sabi mo sa katabi mo, meron kang pagpipili. Sa araw-araw ng buhay natin, lagi nating piliin na sumunod sa Diyos. Amen? So itong biyaya, so nasettle na sa atin yon, no? Na pwedeng mawala itong kaligtasang ito. Meron itong biyaya na tinanggap natin nung tayo ay naligtas. This will enable us, no, to make Jesus known wherever we go. Kung sa palagay mo sa hapong ito, ikaw ay nanghihina, nalulungkot, kailangan mo ng encouragement, may sakit, we can and we will pray for you. Amen? Diba? Kaya nga dapat napakahalaga na dumalo kayo dito eh. Kasi sabi sa Hebrews 10 verse 25, do not forsake. Huwag daw nating kakaligtaan ang pagtitipon ng mga kapatiran. Amen? Dahil dito tayo ay magpapalakasan. Amen? So ngayong hapon na ito, ino-open ko po yung ating altar. Pwede pong ipanalangin namin kayo. Kung feeling ko nakukondem ako, sister. Nadi-discourage ako, sister. Feeling ko, ang dami kong kailangan sa buhay ko.
Jesus is all you need. Amen? Amen? Siya ay nananahan sa atin. Sister, bakit pa pala ako kailangan magpa-pray? Bakit? Because we can agree with you in prayer. Amen? Kung ano man ang pinananampalatayanan mo, we can agree with you in prayer. Gusto mo ng kagalingan para sa tatay mo. Gusto mo ng kaligtasan para sa kapatid mo. Gusto mo ng pagpapala. Amen? Sister, gusto mo ng panghanda para sa house blessing nyo. Amen? Alam nyo po, si-share ko lang sa inyo to ha. Okay lang, kasi 6:00 na eh. Okay lang. Kakahiya. Share ko po sa inyo. Dati, nananampalataya rin kami sa Panginoon ng bahay, ng sasakyan, ng hanap buhay. Amen? May isang pangarap. So, nangangarap din kami. Pero, nagre-rest kami sa Panginoon. Hindi kuya-kuy rest, ha? May determinadong pagtitiwala sa Panginoon. Nagaganapin yun ni Lord. Amen? At itong pangarap na ito ay tinugon ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Naniniwala kayo? Ito na lang ang comparison. Dati ang panalangin ko, Lord, bigyan mo naman kami ng pang Jollibee. Opo, totoo po yun. Lord, bigyan mo naman kami ng ang pang tricycle. Kasi dati jeep lang eh. Yan ang mga panalangin ko sa Panginoon. Tsaka pang Jollibee, Lord, na hindi lang tuwing sweldo. Diba? Kung ikaw feeling mo, hindi pa nagmamanifest yung pagpapala ni God sa'yo, yun lang yung mga simpleng panalangin ng buhay mo at ng puso mo. Lord, bigyan mo naman ako ng pera. Gusto ko ibili ng sapatos yung anak ko. Simpleng buhay. Pero, ayan, naiiyak tuloy ako. Nakakaiyak naman yung junkin. Ano ka ba? Para, loving years na lang. Sige, okay lang. So yun, pero isang araw, hindi nagulat na lang kami, hindi. I know God is leading us into our wealthy place. Amen? Pero yun ay nangyari as I obeyed the Lord. Patuloy na naglilingkod, hindi nagpapatinag sa mga pagsubok. Isang araw talagang umiiyak ako sa Panginoon kasi maraming mga tao, syempre, minsan hindi mo makontain. No? Lord, ginawan ko naman to ng mabuti pero parang masama pa rin. Feeling ko, ako ang nasisisi, mga ganun. Ako na lang ang lagi may kasalanan. Pag naningil, masama. Pag nangungutang, mabait. Talagang isinumbong ko yung kay Lord. Alam niyo ang sabi ni Lord? Kung anong ginagawa nila sa'yo, binhi nila yun. But as for you, just continue to do good. Amen? And by the grace of God, I really just did good. Hindi dahil para maligtas ako, kundi alam ko, naligtas ako at alam ko, nakasama ko si Jesus. May mga pagkakataon, Lord, nalulungkot ako. Encourage mo naman ako. Lord, napapagod ako. Amen? But throughout those times, God really encouraged me. Amen? Witness yung mga kasamahan ko yan sa butika. Maraming pagkakataon. Kasi nandito pa tayo sa flesh. Madi-discourage tayo. Diba? Kailangan natin na mag-encourage sa atin. Kailangan natin ng pera. But, if you will just pour out your heart to the Lord, na parang kausap mo lang siyang ganito, Lord, kailangan ko ng pang-tuition fee. Kailangan ko ng pambayad sa gamot. Lalo na nung nag-undoy, hello. 3 butika namin.
wipe out, pero yung isa yung natira, praise the Lord. Sabi ko, kung hindi lang ako nananampalataya sa iyo, Lord, gusto ko na lumupasay doon sa butikan. But God encouraged us. Ang daming sleepless nights po nun. Akala lang nila happy. Hindi po. Sa Panginoon ko namin, ibinubuhos lahat yun. Kasi alam namin ang Diyos may magagawa. Amen? This afternoon, if you feel like crying out to the Lord and pouring out your heart to God, we are opening the altar for you. Amen? And we will pray for you. Kasi yung biyaya nasa atin eh. Magkakaroon lang yan. Kumbaga, ano yan? Dormant na power na nasa iyo. Mare-recharge siya kung lalapit ka sa Panginoon. Amen? So we are opening the altar today. Amen? Huwag po kayo mahiya sa mga katabi nyo. Siya rin ang nangangailangan ng tulong, Panginoon. Katuwiran mo ang lalakaran ko. Yes. Pawang kabutihan ang nais mo. Binigay. Sige po, lumapit po kayo. Huwag po kayong mahiya sa Panginoon. Hallelujah. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hangganan, kabutihan mo'y magpakailanman. Amen. Thank you, Lord. Come on, don't be ashamed. God is here. Diyos ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hangganan, kabutihan mo'y magpakailanman. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hangganan, kabutihan mo'y magpakailanman.
kabutihan mo'y magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka magmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman.